Mga kapuso, update po tayo sa Bagyong Inday na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Mahahatak pa rin ba ang habagat at magpapaulan sa bansa? Iatid po sa atin yan ni Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor? Salamat, Pia. Mga kapuso, wala na nga po ang Bagyong Inday pero magtutuloy-tuloy ang epekto ng pinalakas nitong habagat dito sa ating bansa. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang makalabas nga sa Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Inday at sunod naman na tinutumbok ngayon itong bahagi po ng mainland China. Kahit palayo na ng bansa, pinalalakas pa rin ito yung habagat. Ito po, hinahatak pa rin yan, kaya po magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan sa ilang lugar dito sa Pilipinas. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa po ng ulan dito yan sa may Ilocos Region. Ganon din po kasama dyan ang Pangasinan, pati po dito sa may Zambales, Bataan, Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at ilang lugar dito sa Bicol Region. Posibleng mas dumami pa yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at ng gabi at halos buong Luzon na po ang makakaranas niyan. At meron tayong nakikita na mga malalakas o mga matitinding buhos ng ulan kaya ingat pa rin sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa pa rin po ng ulan bukas pero pwede pong pabugso-bugso ulit. Ibig sabihin, posibleng humihinto ng ilang oras pero pwedeng bumuhos ulit kasabay po yan ng malakas na bugso ng hangin. Kumbaga, meron pa rin pong break yung mga pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao naman tayo, may tsansa rin po ng ulan dyan sa may Antique, Aklan, pati na rin sa ilang bahagi po ng Iloilo, Negros Island Region, ganoon din dito sa may Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Malaking bahagi na po ng Visayas ang posibleng ulanin pagsapit ng hapon at meron na rin mga kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng Mindanao. Posible pong magpatuloy ang mga pag-ulan sa Lunes ayon po yan sa Pag-asa, lalong-lalo na dito sa may western sections ng Luzon. Sa hapon ay may chance pa rin po ng mga pag-ulan pero hindi na lang po sa Luzon kundi meron na rin sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Samantala mga kapuso, may bago pong cloud cluster o kumpol ng mga ulap na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon naman sa Pag-asa, may chance yan na maging low pressure area kaya patuloy po rin nating tututukan sa mga susunod na araw. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Nagpabaha at naminsala ng mga ari-arian ang ulang dulot ng habagat sa ilang lugar sa Visayas. Sa Antique, halos 700 pamilya ang inilikas. May mga sinagip naman sa Iloilo matapos matrap sa ilalim ng tulay. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. 8 barangay sa Iloilo City ang nakaranas ng baha dahil sa magdamag na ulan. Hanggang 20 ang baha sa Barangay Lopez Aina Sur sa La Paz, Iloilo City, kaya dahan-dahan ang usad ng mga sasakyan. Sa Arevalo District naman, pinasok ng tubig dagat ang ilang bahay sa coastal area dahil sa malalaking alon. Tara kami daw, upog kami daw, basa. Pati mga pom kagulunan eh. Nakapangaman kay tungang gabi matalik ko nadlaw lang makita mong prestada sang badod. Sa Miag-Ao, sinagip kaninang pasado hating gabi ang 19 na mga badyaw na natrap sa ilalim ng tulay. Nasa evacuation center na ang mga na-rescue. Sinalanta rin ang masamang panahon ng Antique. Sa Kulasi, isang pampasaherong van ang nabagsakan ng kahoy na pinatumba ng malakas na hangin kagabi. Hindi nasaktan ang driver at 8 pasahero nito. Sa Sibalom na kuryente ang isang lalaki habang naglilinis ng mga dahon sa bubong kahapon ng umaga. Nagpapagaling na siya sa ospital. Sa buong probinsya, 18 bahay ang naiulat na nasira ng malakas na hangin at ulan. Mahigit 1,600 pamilya ang apektado, kabilang ang abot sa 700 nasa evacuation centers. Nagsimula nga makasulod sa evacuation center as part of preemptive evacuation. Nakalabot no sa 697 families sa bali mga pulo kakabanwanan dyan. Sa Bacolod City, bumigay ang bahagi ng padera ng Burgos Public Cemetery dahil sa ilang oras na pag-ulan kagabi. Walang iniulat na nasaktan. Isinara ng LGU ang bahagi ng kalsada sa tabi ng sementeryo habang pinaplano ang pag-aayos nito. Mula sa GMA Regional TV, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras. Ngayon pong panahon ng tag-ulan at may kabi-kabilanan ng mga baha, pinag-iingat ng Department of Health ng publiko sa leptospirosis. Sa Marikina, puspusan na ang paglilinis sa mga kanal at drainage system ng lungsod. Nakatutok si Von Aquino.
Nililinis na ng mga tauhan ng Marikina City Engineering Office at mga street sweeper ang mga kanal at drainage system sa lungsod. Para po sa paghahanda po, ma'am, umulan ng malakas, kaya naglilinis po kami para alisin po yung mga bara. Para yung tubig, dire-diretso na po agos. Para po din hindi bumara sa mga kanal-kanal. Para po malinis. At ang daloy ng tubig, tuloy-tuloy. Naka-standby ang mga backhoe at iba pang heavy equipment malapit sa Marikina River. Pabugso-bugso naman ang ulan at malakas ang hangin sa Quezon City sa maghapon. Sa flood-prone na Barangay Rojas, nakaposisyon na ang mga bangka sa Gumamela Street na pinakabahain sa kanilang lugar na katabi lang ng creek. Nakahanda na rin ang mga salbabida at iba pang emergency response equipment. Nakamonitor na rin sila sa kanilang mga CCTV para makaresponde kaagad. Nananatili rito sa evacuation center ang 70 pamilya na nakatira sa mabababang lugar dito sa Barangay Rojas. Mainam na raw na dito sila manatili kaysa matrap sa kanilang mga bahay kapag tumaas ang baha. Pero ang ibang nasa mabababang lugar na binaha kahapon, hindi pa lumikas. Hindi na kami lumilikas kasi meron kaming third floor. So ang ginagawa na lang namin is nag-iimbak kami ng pagkain, tubig, tapos yung mga electronics, sinacharge na po namin. Ang pinapalikas namin talaga is yung mga bata, tsaka yung mga senior namin. Ang challenge namin dito yung mga hindi pa lumilikas. Kasi nahihirapan kami pag mataas na yung baha, ang hirap po mag-rescue. Lalo na po, ang dami pong flooded area po dito sa amin. Nangangamba naman ang mga nakatira malapit sa creek dahil sa nasirang riprap na hindi pa rin nakukumpuni. Yung tubig pumapasok po dito papunta po ganun, papunta sa amin. Tapos inaabot po hanggang sinsan second floor. Malaki pong perwisyo yan. Aabangan namin kung baba, kung taakit na po. Lahat. Nag-follow up na po kami doon sa ating concerned agency, syempre sa DPWH para po ma-close na po yung riprap. May mga doxycycline na rin na ipinamahagi ang barangay sa mga residenteng lumusong sa baha kahapon. Ang Manila Public Information Office nagpaalala rin na may libreng doxycycline sa mga health center sa lungsod. Paalala ng DOH, kapag lumusong sa baha, may sugat man o wala, kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng prophylaxis. Ang kanyang incubation period mula sa maikling 2 araw hanggang sa 1 buwan, hindi lumalabas yung sintomas. On average, nasa mga 2 weeks lang yan. Baka kasi akala ng ating mga kapuso na wala naman nangyayari sa akin mga araw, ganyan. Hindi po natin sigurado, or sabi nga ng mga bata, di ka sure, baka lumabas yan ng after 2 weeks nang nalusong sa baha. Unahan na natin. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Inilabas kamakailan sa isang medical journal sa Canada ang kaso ng isang batang lalaki na namatay dahil sa rabies. Hindi galing sa aso, kundi rabies ng paniki na dumapo lang daw sa kanyang muka. Ano ang dapat gawin para maiwasan ang ganitong insidente? Kuya Kim, ano na? Ito ang balitang gumulantang sa maraming magulang. Isang 11 anyos na batang lalaki mula Canada namatay dahil sa rabies matapos siya magkaroon ng direct contact sa isang paniki. Ayon sa report na pinablish kamakailan sa Canadian Medical Association Journal, ang insidente nangyari noong 2024. Natutulog daw noon ang isang bata sa isang cottage at nagising na lang itong may nakadapong paniki sa kanyang ilong at bibig. Tinaboy ng bata ang paniki at nahuli ito ng kanyang ama bago pinakawalan. Dahil wala namang nakitang kagat o gasgas, inakala ng pamilya na okay lang ang bata, kaya hindi ito dinala sa ospital. Pero makalipas ang ilang araw, nakaranas ang bata ng pamamanhid na maga ang kanyang muka. Nawalan siya ng ganang kumain at nilagnat. Nung makumpirma nilang rabies ang sanhi nito, huli na ang lahat. Sa Pilipinas, karamihan ng mga kaso ng rabies sa tao ay dulot ng kagat ng aso. Pero maliban sa mga aso, marami pang mammals ang maaari din magkaroon ng rabies. Kabilang na nga rito ang mga paniki. Rabies is actually a disease. So kapag hindi naman nila na-contract yung disease na yon, so basically wala naman talaga sila. The rabies prevalence in the entire world is actually less than 1% lang. So talagang napaka-konti lang
ng mga bats ang merong rabies. Pwede siyang pumasok sa katawan ng isang animal through the mucous membranes. Ang problema, napakaliit na mga ngipin ng paniki, kaya may mga pagkakataon na hindi napapansin ang kanilang kagat o gasgas. Kung may direct contact sa paniki, lalo na kung nagising kang may paniki sa iyong kwarto o nakadapo sa iyong muka, gaya sa nangyari sa bata sa Canada, magpatingin agad sa doktor. The bats that we are often seeing during the day are those sick, those that are doing some unusual activities or unusual behavior. Don't approach these particular bats because more often than not, ito ay mga possible na may sakit. Huwag natin silang lapitan. Let's respect their habitat. Contact the authorized person. No? Huwag na tayong mag-attempt na lapitan. Ang importanteng tandaan ng mga paniki may mahalagang papel pa rin sa ating kalikasan. Huwag silang sasaktan, hindi rin sila dapat kinakatakutan. Ang rabies maaari nating maiwasan kung may sapat tayong kaalaman. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.